Narito ang pinakabagong balita ngayong araw. Umiyak at natarantaw mano si First Lady Liza Araneta Smugs Marcos at Pangulong Kuting Jr. matapos silang mapahiya sa isang pampublikong kaganapan. Ang insidente ay nangyari matapos magkaroon ng mainit na palitan ng salita sa pagitan ng Pangulo at dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Ayon sa mga ulat, binara ni Roque si Pangulong Kuting Jr. sa isang talumpati kung saan tinalakay ang kasalukuyang kalagayan ng bansa. Tinawag ni Roque na diktador ng bayan ang Pangulo, bagay na nagdulot ng tensyon at emosyonal na reaksyon mula sa unang pamilya. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga nakasaksi at mabilis na kumalat sa social media. Patuloy na minomonitor ng publiko at mga eksperto ang epekto ng insidenteng ito sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Anuman ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan at ni Roque, tiyak na magiging mainit ang mga susunod na araw sa politika ng Pilipinas. Abangan ang mga karagdagang detalye sa aming mga susunod na ulat. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag-usapan natin ngayon ang isang viral na hashtag at hinahanap ngayon sino ang nagpakalat nitong hashtag na ito. Ngayong umaga may nabasa akong post ni Sas sa Sotrugando. Nagtatanong siya, sino ang nagpapakalat sa hashtag adiktador? Sabi niya, so witty. So ako, napa-smile, napatawa, adiktador. So binasa ko ang mga comments. Ano daw, yung iba sabi, si Atty. Roque, narinig daw nila kay Atty. Roque. May iba pa rin, may mga Jody Bibre, may iba't ibang sinasabi sino yung nagpasimula. But karamihang comment, sabi doon is swak na swak, fit na fit, bagay na bagay daw. Ano yung adiktador? Ano ba yan? Tagalog o English? Kung English, it is a dictator. Kung Tagalog, diktador. Anak ng diktador. Yung mga ganon ang mga comments na nababasa ko. Anyway, kung tignan natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon, talagang yung semblance ng dictatorship nandito na. Pinaka-latest lang tayo, yung sa Davao City, yung 2 batalyon na grade, lumusob sa Kingdom of Jesus Christ compound. Grabe daw, daming nag-react na sobra daw, overkill. Na dati-dati, ang kapulisan, authorities, legal law enforcement, anytime pwede man silang makapasok sa kahit anong compound ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit kailangan pa ng 2 batalyon, may helicopter pa, may drones pa. So, nagpro-project ng karahasan, kaguluhan. So, yun po. Semblance of dictatorship. Ano pa? Yung panunupil sa malayang pagpapahayag, yung freedom of expression. Yung ginagawa nila sa maisog rallies, na hinaharangan, nilalagyan ng truck, nag-hire ng mga tao na may pamalo, bat at everything. Ayaw nila na mag-assemble ng tao at magpahayag ng kanilang saloobin. So, ano yun? Di ba? Signs of dictatorship. Wala nang kalayaan sa yung mga vloggers, social media influencers na nagugurgur ang kanilang mga
mga accounts. Isa na ako doon. Yung isang channel ko, na-hack. Ayaw nila akong magsalita. Kaya lang, kakamali sila dahil ang daling gumawa ng account. Okay? So, may gagawa ulit ako ng aking backup channel in case na magurgor itong The General's Viewpoint, meron tayong magamit na platform. So, yung SMNI, indefinite suspension. Ano bang kasalanan ng SMNI? Ito lang, network na ito ang tumulong sa candidacy ni Bongbong Marcos Jr. All others na mga mainstream media, mga TV stations, kontra sa Marcos Jr. So, anong iginante? Ito, gurgur. So, DZAR, yung YouTube channel ng SMNI, bago lang din na gurgur. So, all these things, mga semblance of dictatorship. Ano pa? Yung pagbaba ng tarifa ng imported rice. Bigla nilang ibinaba from 35% to 15% na dapat sana ikonsulta sa mga stakeholders, mga magsasaka, rice traders, millers. Kaya lang walang ginawang konsultasyon. Kaya umaangal ngayon ang mga farmers, rice millers, traders, magsasagawa sila ng national protest. So, ayun, walang konsultasyon. Ano pa? Pinaka-latest, yung memorandum requiring all government agencies, basta nasa gobyerno, mandatory ang pag-awit sa flag ceremony, mandatory na kantahin yung bagong lipunan hymn or song, yung panahon na ng pagbabago. So, ang daming ang daming nag-react kahapon. Kita ko, YouTube channel ng Department of Education, mga teachers, sila yung palaging nagpa-flag ceremony. I don't know ang flag ceremony sa mga public schools ngayon. Kami noon, everyday. Baka ngayon, once a week na lang. So, everyday, kinakanta namin yung lupang hinirang. So, itong Memorandum Circular number 52, ito na, pinipersa ang mga estudyante o mga kawani ng gobyerno na awitin yung panahon na ng pagbabago. So, anong reaksyon? Anong comments? Ito, nilista ko yung comments ng mga teachers sa DepEd, Alexis FMGVD, sabi niya, ang pangit. Peterson Soto, panahon ng panggagago. Instead na pagbabago, panggagago. The same thing itong si J1601. Ganon din, panahon ng panggagago. GDMS 100. Diyos ko, daming time. Bakit di unahin, ayusin problema ng bansa kaysa dito? Justin Gomez, bagong Pilipinas, ang mahal na ng bigas. The Dash Driver, ito pala ang sapilitan na ipakanta sa mga estudyante sa UP, PUP at iba pang state universities. Sabi niya, I'm proud na sa private school ako nag-graduate. Eduardo Orlando, walang kalatoy-latoy na kanta. Kalatoy-latoy, I think this is a Visayan word. Walang ganda, walang aura, walang dating, walang kalatoy-latoy ang kanta. Dexter ng pagbabago. Milyon-milyon na naman siguro ang ibinayad sa kantang ito. Sigurado. Yung composer, yung nako, na may kumita na naman dito. Okay lang sana kung maganda. Ang pangit.
Ano pa? Picture 00. Dahil sa ito ang kinakailangan. Parang ito yung one line. Dahil sa ito ang kinakailangan. Damn it, I felt like having a stroke just reading that line. Whoever wrote the song should get fired. Anong get fired? Nabayaran na ito eh. Wala na. Mialas Miranda, hanggang ngayon, wala pa ring pagbabago. Okay? And then, AR4NPO, yung presyo lang ng bilihin ang nagbago, tumaas. Ha, 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 ha. And then, Satsuro Kono, ito, magandang comment ito. Sorry po, pero di niya nagising ang pusong Pilipino ko. Lupang hinirang is enough. Yung ibang mga comments, sinasabi na mas malayong maganda yung dati, yung bagong lipunan hymn. May bagong silang, may bago ng buhay. O bukas na, bagong sigla, bagong sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap. O, tignan nyo, may memorize ko pa rin. That was 1972. How many years na? Memorize ko pa rin kasi maganda yung lyrics. Nagising niya yung damdaming Pilipino, yung pagbabago, bagong lipunan, bagong pag-asa. At tunay nga, guminhawa ang buhay namin, nung panahon namin, panahon ni Marcos Sr., dahil sa bagong lipunan. Ngayon, wala. Kaya yung kantang yan, walang silbi. It does not inspire. Sayang lang sayang lang ang gastos, sayang lang ang time. So, ito, pinipilit na ipakanta. Ang daming nagre-reklamo. Sorry na, yun. Diktador. Sino ang gumawa nun? Nako, pinapahanap na ng natatamaan. Baka kakasuhan, baka ikukulong. That's part of martial law. So magtago na kung sino ang gumawa nito dahil
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!